Kaya palagi ka sa akin sasama, pare. Makalipas ang ilang pangsandali ay nahalugog na nila Dani ang kabuuan ng mansyon at nakuha na ang mahahalagang gamit at alahas doon. Buti mo, Lord. Abay, oo. Ang dami pa ng gintong kutsara sa kusina. Pati yung mga plato ay pilak. Kaya halos mapuno itong malaking bangko. Abay ako din, pare. Ang dami kong nakuha. Jackpot talaga tayo. Gusto nga pala, Dani. Anong gagawin natin sa matanda? Nakilala na tayo nun. Eh, ano pa bang dapat natin gawin? Sumpan na natin yan para sigurado malinis ang trabaho natin. Pare, ikaw na bahala, oh. Ay siya, sige. Tatapusin ko na ang matandang ito gamit ang patalim para matahimik ka. Tunay na si Dani sa lalaki na gawin na ng mabilis ang pagpatay kay Manang Celia. Kaya naman pinasok ng lalaki sa kwarto si Manang Celia. Ilabas nito ang matalas na patalim. Patawad, pero kailangan kitang tapusin. Ang mga taong kagaya ninyo na sa magpakasarili ang dapat na tinatapos. Nakulat ang lalaki nang magpalit ng anyo si Manang Celia. Naging isang aswang ito. Naputol ang tali na nakagapos sa mga kamay nito dahil sa kakaibang lakas niya. Napunit din ang anyo na nakalagay sa bibig nito. Bagay na hindi inaasahan ng lalaki. Umangin ng malakas si Manang Celia. Ano? Nakaaswang. Tama ka. Lahat ng mapag-ibot sa kayamanan aking binabantayan. Pinapatay ko. At binibigyan ng biyaya ang mga taong hindi nagtitilaw sa kinalimpinak nito. Ako! Huwag mo akong patayin! Huwag! Aswang! Aswang! Kagaya kami ng iba. Kahaman dahil takot sa kamatayan. Malakas ang sigaw na sumunod na narinig ni Narigoy. Umalingaw-ngaw sa kabuuan ng mansyon, kaya nagulat silang tatlo. Ano nangyayari doon? Naku pare, hindi amin na asang narinig namin doon. Manda kayo. Huwag kayong matakot. Meron tayo armas. Hintay ng tatlo na lumabas mula sa kwarto ang aswang na si Manang Celia. Pero hindi nila nakitang lumabas sa kwarto yun. Kaya natitigan silang pasukin ng kwarto. Kung saan nakita nila ang kasama na wala ng buhay at wasak ang lalamunan. Wala dito yung matandang babae. Tapos patay na itong kasama natin. Kung ganun, yung matando at ang aswang ay isa. Nalintikan na. Kailangan na natin malis dito. Tayo na! Kaya pala din niya pinatawag si Margaret. Nang mapatay niya, kinuha niya yung bag. Kaya pala nandito ulit yung gusto ko siya at Senator. Mabilis na lumabas ang dalawa sa kwarto. Sinuha ang salat. Pero hindi na nila magawang buksan ang pintuan. Nakalak na sa labas. Ang mga bintana ay meron din grills na bakal, kaya hindi na sila makakalabas pa. Katapusan niyo ng lahat. Mga sakim! Nasaan ka, Linaw? Magpakita ka! Harapin mo yung balis ko! Tasakutin ko na ang mga matisamang tao na gaya nyo. Kung gano'n, ikaw yung pumunta din ang mga pilat, Emery. Huwag kang mag-alala. Nandito rin sila sa loob ng mansyon. Hindi magtatagal ay makakasama mo na rin ang mga kaibigan mo. Hindi nagtagalay na matay ang ilaw sa kabuuan ng mansyon. Kasabay ng pagsikat ng bilog na buwan. Ang liwanag ng buwan ay mga sa mga bintana ng mansyon ang nagbibigay ng bahagyang liwanag sa loob ng bahay. Ilipas niyo mga flashlight. Huwag tayo maghihiwalay-walay. Para hindi magkaroon ng pagkakataon niyo, Linaw. Salasan niyo ang mga mata niyo. Ayun, pare! Nandun sa hagdanan! Sa may second floor! Ilang beses pinaputokan nila Dani ang aswang na si Manang Celia. Ngunit sa taglay nitong bilis, palagi niyang iilaga ng bala. Muling nagtago ang aswang sa dilim, kaya nung magkaroon ng pagkakataon, agad nitong sinagpang ang isa pang lalaki na kasama nila Dani. Salamat niyo ako, pare! Papatay kita, Linaw! Gusto niyo ng dito, hindi ba?
Hoy, isasama ko ang mga bangkay ninyo sa mga gintong nakikita nyo. Nang muling pakutukan ni Dani ang aswang, nakaindag ulit ito at nag-akmang sasagpangin ng dalawa. Kaya naman sa takot ay napatakbo sa magkaibang direksyon si Dani at Bibol. At muli ay nagtago sa dilim si Manang Celia. Hindi na kayo makakaalis sa mansyong ito. Mamamatay kayong lahat. Matatapat kayo, di ba? Bakit ngayon ay pagtatago lang ang alam niyong gawin? Nakapasok sa loob ng isang kwarto si Bibol. Yung una, sinakala niya na puro mga gamit ang mga nakabitin at ikasampay sa loob. Pero nang gamitin niya ang flashlight, nagulat siya dahil puro taong patay na ang nakabitin doon. Morgan, look. Kaya pala sinanay ko ng tipok ka ito. Kinuha ko pala ng sila ng tipok kagaya ng ito para gawin pagkain. Naaamoy ko kung nasan kayo. Kahit saan kayo magtago sa mansyong ito. Matatagpuan ko kayo. Naku po, Diyos po, tulungan niyo po ako. Makaligtas lang po ako dito. Pangako mo, hindi na po ako gagawa ng masama. Wala na kayong magagawa pa. Kahit magsisigaw kayo, walang makakarinig sa inyo. Kahit lumaban pa kayo, wala kayong magagawa. Nang uminit ang pintuan, napasanggan si Bibol sa malaking cabinet na naroon. Nagtago siya. Nang makita niya ang isang dala ng isang bangkay, muntik na siyang mapasigaw. Naaamin kita. Nandito ka sa loob ng simbahan ng pagkain ko. Nakita mo na ba ang mga kasamahin mong pinatay ko? Takot na takot si Bibol. Pinilit niya na gumawa ng ingay. Hanggang sa makita niyang mamahang naglalakad si Manang Celia at papunta sa kinaroroonan niya. Inuon niya ang barel at pinaputokan si Manang Celia. Hoy kong nalino ka! Yari ko sa akin! Huh? Hindi! Sinusun niyo alin mo! Magpakita ko! Nandito ako sa likuran mo! Pag ngayon ni Bibol ay naroon na si Manang Celia. Kinalmot nito si Bibol. Bumakon sa mukha ni Bibol ang matapalas na kuko ng halimaw. Kaagad na nasigatan si Bibol at sumabot ang dugo. Ganun man ay hindi niya nabitiwan ng baril. Nang muli siyang sasalakayin ni Manang Celia. Pinaputokan niya ito. Nasapol pa siya ng matanda. Ngunit itong nagsabi sa dilim. Tutagdali mo! Lumabas ka dyan! Hindi na lumabas sa dilim si Manang Celia. Sa kadahilan ay nasugatan siya ni Bibol at kailangan pa niya ng mahabang sandali para paghilinin ang sugat ng kanang tama ng bala. Tunig! Dami, nasan ka? Pakikiman! Tuloy na po rin! Tumakot na tayo! Samantalayin na natin ako mahina pa yung song! Pinapuruan mo ba, pre? Hindi ko siya napuruan. Pero nasa bata ko siya. At alam ko malamang isugat siya sa tiyan. Ganun. Tayo na. May nakita akong daanan sa likod ng bahay. Kaagad na tinungo ng dalawa ang daan sa bandang kusina. Isang maliit na pintuan. Kaagad na nakalabas sa masikip na pintuan ng dalawa. Nakarating sa gate ng bahay at mabilis na tumakbo sa kakahuyan. Pare, sinusunod tayo ng ipong itim. Alam ko, pare. Alagang siguro yan ang aswang. Yan yung nagtuturo kung nasaan ang hinahanap na aswang. Tulog ko na, pare. Patayin natin ang magpo. Napangiti si Dani. Pagkatapos yung saglit na tumigil sila sa pagtakbo. Kunwari ay napagod sila. Kaya naman ibang wakwak. Dumapo sa taas ng puno malapit sina Dani. Yun naman ang pagkakataon ni Dani. Pinasita ang ibang wakwak gamit ang rifle. Pagkatapos ay pinaputokan. Ayun! Sapol, pare! Ang galing mo! Ngayon wala na tayong problema, pre. Tayo na! Huh, ayos! Mayawan na tayo. Magpakalayo-layo na tayo sa lugar na to. Tama ka dyan, pre. Hindi tayo titigilan na aswang na yun kung dito lang tayo sa lugar na to. Mabilis na nakarating sa ilog ang dalawa at nakatawid. Pagdating sa kalsada,